Magandang hapon mga kabilyards, ang ating bisita ngayong hapon, walang iba kundi ang Bruce Lee ng Pilipinas, The Dragon, Bruce Suarez. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Welcome sa Dream Star Billiard Hall. Okay, so yun. Konting kwentuhan lang dahil kung pagkikwentuhan natin ang buhay niya, simulan natuto siya magbilyar hanggang ngayon nagbibilyar pa rin ang ating champion. Mukhang kukulangin ng isang buong araw natin kaya pipili lang tayo ng mga ilang katanungan. Ano po? So yun. Ang unang tanong ko sa inyo, champ, anong taon kayo nagsimulang magbilyar? Ilang taon kayo paano kayo nagsimula? 12 years old ako nung nag-umpisa akong maglaro. Ang unang nilaro ko yung pool na kahoy, tapos Yung pickas? oo, pitsa. Kaya sa natuto ako ng billiard, naging spotter ako ng Sariaya Quezon. Okay. Taga saan po ba kayo? Taga Sariaya. Okay, Sariaya. Pero ang family ko dito sa Campo City. So, nagsimula kayo sa pool talaga, hindi siya sa bilyar agad? Hindi. Doon ako nag-umpisa sa kahoy. Oh. 12 anyos ko. 12 anyos. Tapos nung 14 years old na ako, maraming nakakita na pagaling ako sa billiard. Tapos yun, marami na nagmamanager sa akin. So, maniging din, maniging? Money game, oo. Tapos nagpunta ako ng Manila. Nakarating ako ng Lucky 13. Okay. Doon kami nagkasama ni Efren Bata Ariel. So, close po kayo ni Champ? Oo. Close kayo? 2 taon kami natulog sa ibabang table. Totoo pala yun na natutulog daw siya. Siya kasi yung nabalitaan na Oo. natutulog siya sa ibabaw ng lamesa kaya sa mga So, kayo yung nasa kabilang side Oo, ng dito lamesa. ako sa kabilang side doon. So, Magandang kwento to, So, yun yung sa Lucky 13. sa Lucky 13. Okay. So, ngayon, kumbaga, halos pa na ba yung karir niyo sa bilyaran ni Champ Efren Reyes? Tama? Saka nagkasama kami sa Philippine team. Mag-start kami ng 1987. Siguro nag-elimination sa buong Pilipinas ng 164 players. Kung sila Amang at Efren, seeded sila. Amang Parika. Amang Parika at Efren Bata. Seeded silang dalawa. Ngayon, nag-elimination kami 164. Nakapasok ako sa top 8. Top 8. Top 8 ako. Number 3 ako sa elimination ng 164 players. Okay. So, ibig sabihin, nakakuha kayo ng third place. Tama ba? Third place. Out of 168. Si Champ Efren po, sa ano? Hindi, seeded siya. Seeded sila ni Amang. Anong ibig sabihin ng seeded, sir? Sorry po. Sa 10 player, silang dalawa, pasok na. Pag-elimination kami, kailangan pang 8 para maging 10 kami. Okay. Kaya nakapasok ako sa 8 players. Seeded na ako doon sa qualifying 8 players na sila. Tapos pang third kayo doon. Third ako. Tapos nag-second national open, nag-champion naman ako. So ngayon po, naglalaro-laro pa rin kayo? Oo. Kasi nakikita ko, nasa Shark. sa Sharks kayo, di ba? Kayo yung The Immortals. Diamond. Guys, kung mapapanood niyo yung sa Sharks, yung Araw-araw yun, everyday. everyday siyang naglalaro doon, The Immortals. Ibig sabihin, from the word itself, The Immortals is walang kamatayan yung paglalaro nila. Galing sa, imagine nyo, 12 years old, hindi ko natatanungin kung ilang taon si Champ yun at baka hindi sabihin. Pero from the word itself, The Immortals, everyday naglalaro. So talagang hanggang ngayon, batak pa rin siya sa paglalaro. So matanong ko kayo, Champ, anong doon kasi, so siyempre, di ba ngayon, hanggang ngayon naglalaro pa rin kayo. Anong masasabi niyo sa pagkakaiba ng tournament o ang way of playing billiards noon, kapanahunan nyo, at ngayon na modern na? Hindi, kasi ngayon, nung panahon namin, bihira ang tournament eh. Puro money game. Puro money game, karamihan money game. Pagkakaroon ng tournament, siguro once, mga 3 times sa isang taon. Dahil hindi kagaya mo na every month, every week may tournament. Tapos iba-ibang bansa pa, minsan nagkakasabay pa. Oo. Yun ang kaibahan. At saka noon, ang billiard, hindi kagaya ngayon na sports na nasa sport na talaga tayo. Level na tayo sa sports. Kaya yung mga bagong naglalaro ngayon, mga beginners, malaking bagay ang na dumaan kami sa buhay ng billiards. Kasi makikita nyo yung parating na mga players na hindi pa natututo ngayon na gustong gumaling, na i-encourage silang maglaro kasi nakikita nila kung paano manalo mga Pilipino sa abroad. Kahit sa mga tournament dito sa atin sa Pilipinas. Lagi tayong timbang, kagaya sa Jeddah. Tournament sa Jeddah, isipin mo nakakuha natin doon. Siguro 7 players yung pumasok sa top 16. Top 16, Tapos champion pa tayo, kay Carlo Biano. Kasi out of 128 players, if I'm not mistaken, nasa 17 ang Pilipino ang sumali. Tapos after nung nag-top 16 na, natanggal ang 10, 7 yung natira. So talagang hindi mo mapapagkaila na ang Pilipino ay magaling talaga sa larangan ng bilyar. Iba tayo sa ang galing natin sa kanila. So ang next question ko sa inyo, Champ, tawag dito. So, sa tagal-tagal na ng inyong karir sa larangan ng bilyar,
ano-ano na yung mga hindi nyo makakalimutang experience? Yung mga nakamit yung champion, mga medalya, pwede nyo bang ikwento sa akin yan? Kahit Oo. medyo marami-rami. Sige nga. Marami, naging 7 times champion ako ng Riyadh Open. 7 times sa Riyadh. 8 ball. Okay. 8 ball, 9 ball, oh. Palitan yun. Pag may tournament ng 9 ball, 8 ball ako. Nag-back-to-back champion pa ako doon sa yung banal, sagradong lugar nila, sa Makkah. Sa Saudi, Jeddah. Sa Jeddah naman yan, Saudi Arabia. Okay. Tapos, yung ibang, nakalaro na ba kayo sa, sa mga iba't ibang bansa? Oo, marami ng bansa. Marami na. Thailand, nag-champion ako, kalaban ko si Anton Raga. Kailan lang yan? Itong 2019. 2019. Kayong dalawa ni Anton Raga ang naglaban. Nag-final, Ang nag-final sa Thailand. Pero si Anton, alaga ko yan. Talaga? Ako ang mentor ni Anton dati. Nagkasama kami niya sa abroad, Thailand, Saudi Arabia, magkasama kami niya. Ako ang pinakang guide niya. So, kumbaga sa sa haba na ng karera nyo, marami na rin kayong mga naturuan. Marami. Sila Kyle Amoroto, Johan Chua, akong mentor niya dati. Talaga? Si Johan Chua, since 11 years old pa lang siya, pinalaro ko na sa TV table niya. Ako ang... So, kasabayan na niya yung mga matatanda, di ba? Ano ko yun eh. Si Rolly Baron, ako rin ang nagpatikat kay Rolly Baron sa batang tirador. Nung nag-champion ako sa Puerto Azul, 9 weeks champion ako eh. Wala nakakagaw ng corona ko. Nagpunta yan sa akin sa Rizal Memorial. Lumapit sa akin. Kuya Bruce, pwede mo akong tulungan. Tatayo ko ng billiard studio sa Alimol. Ako ba? Sa Cubao. Mukha production pa yan dati, hindi pa batang tirador. Tinulungan ko siya. Kuha ko ng mesa sa Rommel. Bigyan ko siya ng mesa, 3 mesa. Request ko, libre yun, walang bayad. Tapos kumuha ko ng mga club. Kasi nagpatournament siya ng race to time. Walang race. Race 7, walang race 11. Race to time. Race to time, ibig sabihin may oras. Kung natapos yung oras na yon, kung sino ang lamang sa score, yun ang panalo. Race to time. Yun pala ang race to time. So yun, mga kabilyards, ang mga namamayagpag pala ngayon, ang mga kilala ng mga kabataan na mga bilyarista, Johan Chua, Anton Raga, Kyle Amoroto, Carlo Biado, yan pala nakasama niya at yung iba, karamihan, naging mentor pa siya. Ang nasa likod ng mga bilyarista ngayon, itong ating si Champ, ang Bruce Lee ng Pilipinas, si Bruce Suarez. So, yun lang naman ang mga katanungan ko sa inyo, Champ. At maraming salamat po sa inilaan yung oras sa amin. Thank you, boss. Okay, salamat po.